Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes! Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning dito lamang sa GV 99.9 Your Good Vibes. At kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. At oras natin ngayon, 6 na minuto makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga. Simulan natin sa good news from Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. At dako na tayo sa ating headlines balita. DOF na istaasan ng tax-free limit ng benepisyo ng mga manggagawa. Lalaking naka-face mask na nagbanta ng pambobomba sa CVSU Carmona. Palalawakin ng BARMMLTO ang automation at itutulak ang 10 taong bisa ng lisensya sa pagmamaneho. Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas. At 5 years old hinostage, pinatay ng sariling ama sa Cavite. Carnapper arestado habang sakay ng ninakaw na motor sa Dasmariñas. Depensa ng palasyo sa mabagal na investigasyon sa korupsyon, dapat daw sundin ang due process. At lasing na lolo arestado matapos magbanta at magpaputok ng baril sa Tuwi, Batangas. Maliit na pugputok ng Bulkang Taal, normal lang, ayon sa FIVOX. At pagsisimula ng panahong amihan, formal lang idineklara. Para sa detalye ng balita, Department of Finance naistaasan ng tax-free limit ng benepisyo ng mga manggagawa. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, minungkahi ng Department of Finance o DOF at Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagtataas ng tax-exempt ceiling para sa mga benepisyo ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor upang matulungan silang makasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kabilang sa mga panukala ang pagtaas ng tax-free limit para sa monetized vacation leave mula 10 hanggang 12 araw, rice subsidy mula 2,000 tungong 2,500 piso kada buwan at clothing allowance mula 7,000 hanggang 8,000 piso kada taon. Itataas din ang medical cash allowance ng dependents sa 2,000 piso bawat semestre, habang ang medical assistance ay posibleng umabot ng hanggang 12,000 piso taon-taon. Maaari ring tumaas sa 30% na minimum wage ang meal allowance para sa mga nag-overtime at sa 12,000 pesos kada taon ang ceiling para sa collective bargaining and productivity incentives. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ilayon ng mga pagbabago na mapagaan ang pasari ng mga manggagawa nang hindi gaanong naapektuhan ang kita ng gobyerno habang isinusulong ang katarungan at pagkakapantay-pantay. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Lalaking naka-face mask nagbanta ng pambobomba sa CVSU Carmona. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. muling nabalot ng takot ang Cavite State University Carmona matapos maglabas ng bomb threat ang isang lalaking naka-face mask nitong Sabado. Ayon sa ulat ng pulisya, kinausap ang suspect ng estudyante na si alias Joy sa labas ng paaralan at nagbantang madali umanong pasasabugin ng campus. Agad itong isinumbong ng estudyante sa mga guro at opisyal ng eskwelahan.
Kasunod nito, natuklasan din ng pamunuan ng CVSU ang isang Facebook post mula sa account na Jericho Rome na nagsasaad ng parehong banta. Rumispende agad ang Carmona Police at Explosive and Ordnance Division na nagsagawa ng inspeksyon sa buong campus, ngunit nagnegatibo sa anumang bomba. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At iba pa ang balita, palalawakin ng BARMM-LTO ang automation at itutulak ang 10 taong bisa ng lisensya sa pagmamaneho. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Nakatakdang palawakin ng Bangsamoro Ministry of Transportation and Communication o MOTC ang automation ng Bangsamoro Land Transportation Office o BLTO upang maging mas madali at accessible ang pagkuha ng lisensya at pagpaparehistro ng mga sasakyan sa rehiyon. Ipinahayag ni MOTC Minister Termizi Masahud ang plano na magbukas ng mga bagong tanggapan ng BLTO sa Lamitan, Basilan at Maguindanao, gayon din ang pagtatatag ng unang regional office sa Cotabato. Sa pakikipagtulungan nito sa Stratcom Corporation, nakapag-issue na ang BLTO ng mahigit 110,000 lisensya sa pagmamaneho at 36,000 rehistrasyon ng sasakyan mula nang maisaayos ang kanilang sistema noong 2021. Mayroon na ring renewal kiosk sa Cotabato na nagbibigay daan sa self-service transaction sa loob lamang ng 30 minuto. Tinutukoy rin ng MOTC at Stratcom ang posibilidad ng pagpapatupad ng 10 taong visa ng lisensya sa pagmamaneho sa BARMM bilang pag-aayon sa patakaran ng LTO Central Office. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibe. Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas. At para sa detalye ng balita, GV Balita muling Express. nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes alas 6 ng umaga. Ayon sa anunsyo ng mga retailer, ito ang ika-4 na linggo ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa abiso, magtataas ng 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. 2 pesos kada litro ang diesel at 1 peso and 70 centavos para sa kerosene ang itataas. Ayon sa Department of Energy, ang pagtataas ay dulot ng bagong US sanctions sa mga kumpanya ng langis ng Russia at pagbaba ng inventaryo ng krudo sa US dahil sa mas mataas na demand sa refinery. Noong nakaraang linggo, tumaas ang presyo ng gasolina ng 0.10 cents, ngunit bumaba ang presyo ng diesel at kerosene. Sa mga kabuuan ngayong taon, umabot na sa 15 pesos and 30 centavos kada litro ang itinaas ng gasolina at mahigit 17 pesos ang itinaas ng diesel at mahigit 4 pesos ang itinaas ng kerosene. Again mga ka-vibes, ito ay pangkalahatang itinaas ngayong taon. At uulitin natin, ang itinaas po ng gasolina ay 1 peso and 20 centavos. Ang diesel ay 2 pesos kada litro ang itinaas at 1 peso and 70 centavos ang itinaas ng kerosene. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 5 anyos na hinostage, pinatay ng sariling ama sa Cavite. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, patay nga ang isang 5 taong gulang na batang lalaki matapos i-hostage at pagsasaksaki ng sariling ama sa barangay Sampaloc 4, Dasmariñas City, Cavite kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Kevin, habang ang suspect na ama na si Lynn June Borda, 37 anyos, ay napatay rin matapos barilin ng mga rumerespondeng pulis. Sugatan naman ang isa pang anak ng suspect na si Kata, 7 taong gulang, at kapitbahay nilang si Angeli, 30 anyos, na parehong ginagamot sa ospital. Ayon sa ulat, 2 araw nang nakakulong sa silid ang suspect bago i-hostage ang mga anak. Matapos pagsasaksakin ng mga ito, pinuntahan pa niya ang kapitbahay at sinaksak din bago barilin ng mga pulis habang muling umaatake. Wala ang ina ng mga bata nang mangyari ang insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Carnapper arestado habang sakay ng ninakaw na motor sa Dasmariñas.
Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. arestado ang 29 years old na lalaki matapos maaktuhang gamit ang motorsiklong kanyang tinangay sa Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas City, Cavite. Kinilala ng pulisya ang biktimang si alias Edgar, 49 years old construction worker na nag-report matapos mawala ang kanyang motor. Sa follow-up operation ng Dasmariñas Police, namataan ang suspect na sakay pa ng ninakaw na motorsiklo malapit sa covered court ng Zone 2 ng naturang barangay. Agad itong naaresto ng pulis at nabawi ang motor. Naharap ang suspect sa kasong paglabag ng RA 10883 o the New Anti-Carnapping Act of 2016. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At depensa ng palasyo sa mabagal na investigasyon sa korupsyon, dapat daw sundin ang due process. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Ipinagtanggol ng Malacanang ang tila mabagal na hakbang ng pamahalaan sa pagresolba ng umano'y irregularidad sa mga proyekto sa flood control na iginiit na kailangang sundin ng due process at maiwasan ang paglabag sa karapatang pantao. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ng administrasyon ang lahat ng aksyon sa ilalim ng batas at hindi maaaring madaliin ang mga proseso kung ito ay magiging labag sa karapatan ng sinuman. Bago ito nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang grupo ng negosyante at manggagawa sa mabagal na proseso ng investigasyon, ilang buwan matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa kanyang State of the Nation address at binigyang diin na hanggang ngayon ay immigration lookout bulletins pa lamang ang konkretong hakbang na ang pamahalaan gaya ng pag-freeze ng assets ng Anti-Money Laundering Council at pagsasampa ng mga kaso. Nilinaw din niyang tanging korte lamang ang maaaring magpalabas ng hold departure order. Tugon naman sa panawagan na bigyan ng contempt at subpoena powers ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ipinaliwanag ni Castro na may iba pang mga ahensya na may kaparehong kapangyarihan. Samantala, sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na dapat maipasa sa Kongreso ang batas na lilikha sa ICI upang ito ay maging tunay na independent, magkaroon ng sariling pondo, kapangyarihan at takdang termino ng panunungkulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At lasing na lolo, arestado matapos magbanta at magpuputok ng baril sa Tuwi, Batangas. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. arestado ang isang lalaki sa pagbabanta na pagpaputok ng baril na naganap pala sa alas 3 ng hapon nitong October 26 sa Tuwi, Batangas. Batay sa investigasyon ng Tuwi Municipal Police Station, habang nasa harap ng kanilang bahay ang biktima na si Edgar, 69 years old, isang magsasaka, ay dumating ang lasing na kapitbahay na si Gerard, 68 years old at residente rin ng nasabing lugar. Bigla umanong nagbanta ang suspect sa biktima. Pagkatapos noon, naglabas ng baril ang suspect at nagpaputok ng ilang beses sa lupa malapit sa kinatatayuan ng biktima. Sa kabila ng takot, nagawa pa ni Edgar na agawin ng baril matapos niya itong yakapin at hampasin sa braso, dahilan para mabitawan ni Gerard ang kanyang armas. Agad tumakas ang biktima patungo sa kanyang bahay, habang ang mga tauhan ng Tuwi MPS naman ay mabilis na rumusponde at inaresto ang suspect. Nakumpiska sa kanya ang isang 9mm pistol na may 5 bala, isang extra magazine at 4 na bala at 6 na basyo parang parehong kalibre. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Tuwi Municipal Police Station ang suspect at inihahanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso kabilang ang grave threat, alarm and scandal at paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. At maliit na pagputok sa Bulkang Taal, normal lang ayon sa PHIVOX.
Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, normal lamang ang maliliit at madalas na pagputok ng Bulkang Taal ayon yan sa PHIVOLCS. Araw-araw ay posible itong mangyari ng ilang ulit, lalo na kung tuloy-tuloy ang paglabas ng volcanic gas o degassing. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, karaniwan ang nagkakaroon ng maiikling pagputok sa Taal tulad ng naitala nitong linggo, isang phreatic at dalawang phreatomagmatic eruptions. Ang phreatic eruption ay dulot ng mainit na bato o gas na nakasalamuhan ng tubig dahilan para bumuga ng singaw at abo. Samantalang ang phreatomagmatic eruptions naman ay mas malakas dahil ito'y direktang interaksyon ng magma at tubig. Bagaman nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano, muling pinaaalalahanan ng PHIVOLCS ang publiko na huwag pumasok sa permanent danger zone kabilang ang Taal Volcano Island dahil maaaring maganap ang biglaang pagputok kahit walang babala. Samantala, pinaalalahanan naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na opisyal sa probinsya ng Batangas at Cavite na magpatupad ng mga hakbang sa kahandaan dahil nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal matapos ang dalawang minor phreatomagmatic eruptions noong Oktubre 26. Binigyang diin ng DILG na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at Daang Castilla Fissure. Pinayuhan din ng publiko na magsuot ng N95 mask, umiwas sa abo at uminom ng sapat na tubig. Hinihikayat ang bawat tahanan na maghanda ng emergency go bag na may pagkain, tubig, first aid kit, gamot at mga proteksyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pagsisimula ng panahon ng amihan, formal nang idineklara. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. formal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng Northeast Monsoon o amihan season. Hirayat ito ng pagsisimula ng malamig na panahon habang papalapit ang Pasko. Ayon sa ahensya, lumakas ang high-pressure area sa East Asia na nagdudulot ng bugso ng malamig na hangin mula sa hilagang silangan, particular sa extreme northern Luzon. Kasabay nito, napansin din ang paglamig ng panahon at pagtaas ng atmospheric pressure, mga senyales ng pagsisimula ng amihan season. Inaasahang mas malakas pa ang bugso ng hangin sa susunod na 2 linggo na maaaring magdulot ng maalong karagatan sa northern Luzon. Sa mga darating na araw, magiging dominante ang amihan sa malaking parte ng bansa. Magdadala ng malamig at tuyong hangin, gayon din ang panandaliang paglamig ng temperatura at posible ring makaranas ng shear line at masungit na lagay sa dagat. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. 7:22 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is October 28, 2025. 58 days to go bago magpasko at ang ating kabuuan ng balita ay hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. At manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes.